pinasok na raw ng mafia yung Pag-ibig foreclosed property. So today pag-uusapan natin yung tatlong entity na laging involved no, sa pag-acquire o pagbili ng mga foreclosed property. May nag-comment kasi sa atin, sabi niya pinasok na raw ng mafia yung Pag-ibig foreclosed. So pag-usapan natin, explain ko sa inyo para at least mas maintindihan nyo pag kayo ay involved na dyan. Number 1, ito po yung tinatawag na individual. Individual, mga pangkaraniwang tao tulad mo or ako na gustong bumili ng property sa kanila. Number 2 naman yung juridical. So ito yung mga company no, na gustong bumili ng property for whatever purpose na gusto nilang gawin no, do sa makukuha nila doon. Kadalasan medyo malalaki yung amount no, or malaki yung property na binibili ng mga ibang company. Kadalasan nasa bulk sale yan. Pangatlo, yung middleman. So sa mga middleman, pasok din to sa juridical paminsan. Pero may mga individual ngayon na mga pangkaraniwang tao na nagmi-middleman sa pagbebenta ng mga property dyan. Ang ginagawa nila is nagpo-post sila sa Facebook, no? Tapos ibebenta nila sa ibang tao yung foreclosed property at sasabihin nila na hindi naman binibenta, mali kasi yung benta. Tutulungan kanila no, na makasali doon sa Pag-ibig foreclosed property with, of course, may fee yun, no? May babayaran ka doon. Di ko sure kung magkano exactly, pero yun yung ino-offer nila. Tapos, ang ginagawa nila para sure na manalo ka is dadagdagan nila yung bidding amount. Yung amount na ipapatong nila do sa bidding price is depende sa kung ano yung sa tingin nila na good price para manalo ka. O yung iba pa nga dyan is connected daw doon sa loob. Para sa akin, hindi naman sila mafia. It's up to you naman kung gusto mong kung gusto mong pumasok doon. Tutulungan ka naman nila at i-assist ka naman nila. Parang consultancy na rin sila. Yung nga lang, mas better pa rin kung kakonsult kayo sa mga company, no, sa mga taong agent no, na connected talaga no, sa isang company para matulungan kayo para di kayo ma-scam.